Josh Cullen. Josh Cullen, Lost and Found album concert. This Sunday, 2 p.m. on GMM. Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Ikaw na ba ang pagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino bilang senador ng Pilipinas? Ikaw na ba ang karapat-dapat na maging senador ng Pilipinas? Ikaw na ba ang dapat iboto ng taong bayan? Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Kilatisin at kilalanin ang mga kandidato sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Ikaw na ba ang live interview ng tatlong veteranong broadcaster ng Super Radio DZBB na sila Joel Reyes-Abel, Rowena Salvacion at Melo del Prado sa mga naghahangad na maging senador ng ating bansa? Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ikaw na ba? Live sa Super Radio DZBB, WBTV at Super Radio Nationwide. Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Kilalanin, kilatisin. Maglabandiro tayo. Ang Ikaw na ba? The Senatorial Interviews ay tinataguyod ng Super Radio Sablay ang ating washing DZBB, machine. TV at lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Commission on Elections. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube Ito, channel ipangunang at banlaw sa na to. Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa Puso. Mga kwentong suma sa inyo, mga damdamin. Suma sa puso. Dalawang bahagi ng kwento ni Philip, heto na. Suma sa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Suma sa puso. Tony, nagpatuloy pa rin ako sa ginagawa kong pangbababae. Kahit na walang tigil sa pagpapaalala sa akin, ang anak kong si Troy, naitigil ko na. Nanatili akong bingi sa tuwing sinasabi niya na matakot daw ako sa karma. Dahil doon, naging malayo na ang loob sa akin ng anak ko. Hindi na niya ako madalas kibuin at madalas din siya umuuwi ng lasing at 10 oras na ng gabi. Hanggang isang araw, nadiskubre ko na lang mula sa isang kumpare namin ni Amora na nagtatrabaho sa universidad kung saan nag-aaral si Troy na matagal na pala itong hindi pumapasok sa eskwela. Troy, anak, ayos ka lang ba? Halika, tumayo ka nga. Huwag mo tulungan yung batang yan. Hindi pa ako tapos sa kanya. Halika rito. Kukuha pa ka ng leksyon. Troy, anak. Aray ko ba? Ulo ka, pigil ka. Salipa si Troy. Amora! Baka gusto mo ikaw sipain ko. Sige, subukan mo kung hindi may kalalagyan ang demonyo ka. Ako pa pala yung demonyo rito. Eh, kumusta naman yung anak mong sinungaling at manloloko? Hoy, Troy, akala mo siguro hindi namin madidiskubre ng mama mo yung mga pinagkakagawa mo, no? Hindi ka na pala nag-aaral lintik ka. Tapos nakas pa ng loob mo humingi ng allowance sa amin. Pati yung pang-tuition mo sana, pinatos mo na rin. Saan mo dinadala yung pera na nakukuha mo sa amin? Sagot! Bago mo ba dagdagan yung suntok at sipa ako sa'yo? Pa, sorry po! Pa, sorry po! Sorry
Sabihin mo kung nagsinungaling ako sa inyo. Sabihin mo na lang kasi yung totoo sa amin ng papa mo, nak, para hindi ka na niya nasasaktan. Ayoko rin namang nakikitang nagkakaganyan ka, kaya please, magsabi ka na lang. Natatakot po kasi ako eh. Baka... Mas lalo kang matakot kung hindi ka pa rin magsasabi sa amin ng totoo. Pwede ba manahimik ka na nga lang muna dyan, Philip? Kita mo hindi na makapagsalita yung anak mo, tapos ang taas-taas pa ng boses mo dyan? Natural! Alam ka namang matuwa ako sa ginawa ng lintik na yan. Niloko na nga tayo. Gusto mo pa yata magpapiesta ako. Ganun ba? Hindi ganyan ang ibig kong sabihin, kaya wag mo ako sagutin ng pabalang. Ang akin lang, daanin natin to sa maayos na usapan, yung wala sanang sakitan. Kontrolin mo yung galit mo, Philip. Bahala ka sa buhay mo, Amora. Basta didisiplinahin ko sa paraang alam ko ang anak ko. Ano? Tagal mo naman magsalita. Naiinis na ako. Huwag niyo po ako saktan. Masyado kang pakialamay ng babae ka. Ma! Bakit niyo po tinulak si Mama? Masyado kasi siyang mababel. Natiwan mo si Troy, kung hindi tatawag ako ng pulis. Subukan mo! Babaliin ko leeg ng batang to. Kahit na anak ko pa to. Alam na, Troy, saan mo dinadala yung mga perang hinutot mo sa amin ng mama mo? Sa girlfriend ko po pa. Ginagastos po namin. Tinutulungan ko po siya sa ko. Kapal na mukha mo. Kulang pa yung ginawa ko sa'yo. Philip, ano ba? Mapapatay ko yung anak mo. Wala akong pakialam. Tony, hindi ko akalain na magagawa ni Troy na sirain ang kanyang pag-aaral at lokohin kami ni Amora para lang makapagbigay ng pera sa girlfriend niya. Mas lalo pang tumindi ang galit ko na nalaman ko na may anak na pala sa ibang lalaki ang girlfriend niya. At ang perang hinihingi niya sa amin ni Amora ay yung siyang ginagamit niya para tulungan ito sa pambili ng gatas at iba pang gastusin sa bahay. Wala naman masamang tumulong. Yun ang, Kaya lang, pinabayaan niya ang pag-aaral niya yun ang karma. at nagawa pa niyang magsinungaling sa amin para lang sa babaeng kinalulukuhan niya. Sa anak niya. Sa anak niya Hindi ko napunta. mapapalagpas yun. Hindi ko matanggap na nagpapakatanga ang anak ko sa pag-ibig. Tony, matapos ang pag-aaway namin ni Troy, kinabukasan ay hindi ko na siya nakita pa sa bahay. Lumaya siya at parehong hindi namin alam ni Amora kung saan lupalok siya nagpunta. Makalipas ang isang linggo, isang tawag ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang tao. Nasa ospital daw ang anak mo si Troy matapos magtangkang wakasan ang kanyang sariling buhay. Sira ulo ka ba? Bakit mo ginawa yun sa sarili mo, Troy? Gusto ko nang mawala. Ayoko nang mabuhay. Bakit nga, anak? Dahil ba sa ginawa sa'yo ng papa mo? Nagsisisi na siya. Nag-usap na kami at nangako siya sa akin na hindi na niya uulitin yung bagay na yun. Totoo sinabi ng mama mo. Nagsisisi na ako. Hindi kita dapat sinaktan. Kasi anak kita eh. Hindi dapat ako nagpadaig sa emosyon ko. Masyado akong kinain ng galit at pot. May kasalanan din naman po ako kasi nagsinungaling ako. Pero bakit parang pakiramdam ko ako yung kinarma? Anong ibig mong sabihin? Iniwan ako ng girlfriend ko. Sumama siya sa ibang lalaki.